Right? So wait. Okay. So this is me, no? Ako pala to, right? So this is me. I'm Jason Arqueliano and this is my wife, si Ivana, no? Ivana ng Cebu, no? Siya, kaya yan pala yung tawag niya dito, no? So she's Crislani Arqueliano and we're both OFW. Pero ako dito is naiwan muna dito sa Cebu. Siya nandyan sa UAA. So isinama ko siya dyan sa picture kasi kahit ako lang yung nagsasalita dito because wala ako sa posisyon ko ngayon kung hindi sa dahil sa kanya, no? So she's my superstar. Okay, Char. Okay. So we're both we're both financial educator, we're both investor and we're both entrepreneur, no? So yun po ang naging resulta ng na-meet namin si IMG noong October 2019. So saglit lang, no? 1 year, no? 1 year pa lang kami dito pero ang dami nang naibago ni IMG sa amin. Okay? So, yan po. So, before pala is we're graduated as a Bachelor of Science in Physical Therapy. Kaya sakit po sa katawan ang pinag-aralan namin before. Pero ngayon po ay ano pong pag-aaralan natin? Sakit po sa bulsa. So, kung meron po kayong sakit sa bulsa, yung kulang yung laman sa bulsa natin, huwag kayong mag-alala. Pupunuin natin yan, no? Ng aral kung paano po magkaroon. Tapos kung kulang na, kung sobra-sobra naman, no? Huwag kayong mag-alala din kasi kailangan nating i-manage kung paano mo gawin, no? Paano mo gawin yung pagmamanage ng pera mo. Kasi kung hindi natin i-manage yan, mauubos din yan. Tama or tama? Okay, so huwag ka nang magdaldal pa, Jason, no? Tuloy-tuloy ka na, right? So, sino nga ba si IMG? No? So, siguro ang dami nyo nang nakikita sa social media, sa Facebook, sa YouTube, na nagpo-post ng IMG. So, sino nga ba yan? No? So, IMG stands for International Marketing Group. No? So, yung office niya is nasa Makati City, Chino Roses Avenue. Tapos, IMG established noong 2002. So, mag-20 years na si IMG, no? Napakatagal na pala. Right? So, yan. Kaya, ang dami na financial centers sa buong mundo ni IMG. Right? So, kahit more than 30, no? More than 30 financial centers na ng IMG sa buong mundo. Meron sa World Center, sa Cebu, syempre, hindi mahuhuli sa Cebu. Meron dito sa Davao, sa CDO, sa Dubai, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Macau, sa Europe, no? So halos buong mundo na meron ng IMG Financial Center. So kaya ang nangyari, IMG now is the one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. No? Gustong-gusto niyo ba yun? Gusto niyo bang malaman kung ano pa ang ginagawa ni IMG? So, ano ko lang po, no? Ano ang ginagawa namin dito? Hindi po, si IMG hindi po kulto. Na joke lang. Hindi po siya insurance company, hindi po siya networking company, hindi po siya investment company, no? IMG is like a school of financial education, no? So, parang wealth academy siya. Nagtuturo kami dito sa mga Pinoy about financial literacy. Yan. So, we assist families who want to help themselves build and achieve financial security through financial education. Kasi, alam nyo naman, hindi to tinuturo sa school. Tama? Tinuturo ba to? Parang hindi yata, no? Kasi, parang 5 years akong nag-college, hindi ko yata na natandaan na tinuturo nito sa amin, no? So, tinuturo din namin dito is how to build a solid financial foundation. So, ano nga ba yung solid financial foundation? Mamaya po, just be patient na po, no? Why we do it? Bakit nga? Right? So, kasi meron kaming mission, no? Lahat naman siguro ng malalaking company sa buong mundo, may mission, may vision, di ba? So, siyempre, si IMG hindi rin magpapatalo, may mission din to help create wealth for families, no? So, we want to make a difference for families kasi meron kaming core purpose. Kailangan nating ihinto ang paghihirap, no? We need to stop poverty and end financial
illiteracy. It means financial ignorance. Kailangan na nating tapusin yon. Kailangan tayong magturo ng financial education. Alright? So yan, especially ngayon, today, challenges, no? Financial challenges. Kasi fast-changing world na daw, no? Ang dami ng pinagbago ng mundo. Tama or tama, no? So we are committed to deliver the world's financial wake-up call. No family left behind. So, bago ako magtuloy-tuloy, kung sino pong nag-invite sa inyo, please lang po, pasalamatan po natin kasi ang ibig sabihin, concerned sila sa future nyo. Alright? So, bago tayo magpatuloy, so ang daming mga pasakali ni Jason. So, what is your situation right now? Meron lang ako mga ibabatong mga tanong, no, para sa inyo. No? Kailangan nyo i-reflect sa sarili nyo kung totoo or hindi. Sagutin nyo lang ng yes or no. No? So, kahit na huwag nyo lang i-type sa chat box, sa sarili nyo na lang. Right? Number 1, do you have problem paying bills? So, nagpo-problema ba tayo ng pagbabayad ng mga bills na yan? Takot ba tayo ni Juna? Saka ni Judith? Takot pa ba? Yes or no? Are you burdened with debt and loan? No? May mga utang pa ba tayo? May mga loan pa ba tayo? No? Kasi alam ko, mga Pinoy gustong-gusto ng loan doon. No? Loan dito, saka loan doon. No? So tamang-tama. Right? So do you need to borrow money when emergency arises? Pag may mga emergency, anong gagawin? Mangutang ba agad? Right? So do you think work hard but still not enough income, no? Nagtatrabaho ba tayo? Nag-overtime ba tayo? Pero hindi pa rin sapat. Right? So do you have difficulty in funding your aging parents' medical needs, no? Nakakatulong na ba tayo o hindi pa? Right? So, ano pa ba? Are your children growing up faster than you can provide them? So kami, ang lalaki na ng mga anak namin, no? So, ang mamahal pa rin ng mga tuition kahit online. No? So, kailangan natin i-provide, no? Kayo po, nakapoprovide ba kayo or hindi na po? Yes or no? No? Are there times that you argue with your spouse over finances? Totoo po ba? Kung sino po may mga asawa dito, nag-aaway ba kayo? Dahil sa pera? Right? Kasi alam nyo, 80% po sa survey, ang paghihiwalay po ng mag-asawa ay dahil sa pera. Right? So kayo din po ba? Are you satisfied with the level of success you have now? So, tingin nyo, satisfied na ba tayo or kulang pa? Or kulang na kulang pa? Right? Kung marami kayong yes, huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo nag-iisa. No? Ang dami natin, no? Before na-meet namin si IMG, ganun din, ang dami din namin yes. Pero sabi ko, pangalawang huwag kayong mag-alala dahil meron tayong solusyon na sasabihin, ituturo ko sa inyo. Ito po yung 3 is plus 1. So ano yung 3 is plus 1, Jason? Number 1 is education. So kaya nga, di ba? Tinuturo natin ditong edukasyon. So paano magiging wealthy, paano magiging mag-save ng money, mag-invest ng money, saka mag-build ng solid financial foundation. Alright, tama? Then number 2 is execution. So kailangan natin i-execute kasi hindi naman pwedeng palagi lang tayong nag-e-educate. Hindi naman pwedeng palagi tayong nagsiseminar, no? Kung palagi tayong nagsiseminaran, nagsiseminar, magiging seminaryan na lang tayo, di ba? Huwag naman ganun. So kailangan natin i-apply, no? Hindi naman tayo iyaman kung hanggang doon na lang tayo seminar. I-apply natin, i-execute. Kasi nga sabi daw, execution without education without execution is useless. Tama or tama, no? So, huwag kayong mag-alala. Meron kaming ipoprovide dito kung paano ninyo i-execute, right? So, number 3 is entrepreneurship. So, lahat naman siguro tayo nagdi-dream, nangangarap magkaroon ng negosyo, no? So, kasi ang mamahal na magkaroon ng negosyo, so huwag kayong mag-alala dito is we can provide you a best business opportunity, easy setup, easy startup, no big capital requirements, and no territorial boundaries, right? So, mamaya, pag-usapan po natin yan, huwag kayong mawawala, di ba? So, ito yung bonus ng plus 1. Ito po yung bonus na sasabihin ko mamaya, no? Mga benefits ng IMG member. Alright, so more than 40 exciting benefits, no? Maa-amaze talaga kayo. So,
Pag nagsabi na ako ng benefits, kailangan ihanda nyo na yung papel sa kaballpen nyo kasi para mailista nyo kung anong nagugustuhan nyo sa mga benefits tapos itanong nyo sa nag-invite sa inyo. Alright, so magsimula na ako. Education. Ano ba yung education, Jason? Ito nga, sinasabi ko naman sa inyo, di ba? Nag-educate na ako. Nagsisimula na ako kanina pa. Right? So, kasi si ING, meron kaming financial literacy campaign na kailangan namin makapag-educate ng 30 million Filipino families by the year 2030. No? So, kaya yan, nagsimula yan noong 2016, yan. Ng picture na yan is nasa Kuala Lumpur po yan. Yan po ang mga ING members na nandun, no? Nagpa-picture sila kasi gusto nilang ipakita sa tao na mahanda na po kaming mag-educate. So, yan. So, congratulations po again sa inyo na nag-attend kayo dito, no? Kasi isa na po kayo sa na-educate namin. Tapos, ang ano ko lang sa inyo is please i-share nyo naman sa kapamilya nyo, kapuso, kakilala, kaibigan, ka-FB, no? Kasi, alam nyo, pag hindi nyo ito isinishare, ngayon lang yung natuto, susuluhin nyo. Tapos, ang mangyayari, nag-successful kayo. Pag nag-successful kayo, hindi nyo tinuro sila, makikita kayong nag-successful kayo, nagka-problema sila ng pera, doon sila pupunta sa iyo, no? Na, uy, pautang naman, nag-successful ka, hindi ka kasi nagturo, di ba? So, yun, tuturo nyo mamaya, ha? Right? So, yan po. Okay, so bakit nga, why we teach financial literacy? So, pwede naman kaming magbigay ng pera sa inyo. Joke lang, no? Pero alam nyo, nasa kasabihan kasi yan na if you give a man a fish, you just feed him for a day. Pero if you teach him how to fish, you will feed him for a lifetime. Diba? So ituturo namin sa inyo para lifetime na kayong mabuhay ng sagana. Tama or tama? Okay, so number 1, the rule of money is changing. No? So bakit nga ba nagbabago ang pera? Kasi tingnan nyo, alam nyo, yung lolo natin, di ba? Sabi nila, i-impok nila, saan nila na-impok yung pera nila? Sa bangko, di ba? So totoo naman, magandang mag-impok sa bangko before. Before lang po yun, no? Kasi tingnan nyo ang graph. Before, ang bangko is umaabot siya ng almost 20% ang interest rate per year. So, ganda talagang mag-impok before. Kaya, ang mga mama natin, mga parents natin, lolo natin, yung mayaman talaga sila, nandun lang yung pera nila sa bangko. Pero ngayon, tingnan nyo, habang papalapit sa 20, sa 20, yan. Yan. Habang papalapit mo sa 2020, yun, 2008 na, pababa na ng pababa. So, parang naging spaghetti na lang siyang pababa, di ba? So, alam nyo, last year, less than 1% per year na lang ang interest rate sa ating savings account sa bangko. No? To be exact, 0.125%. So, kakayanin ba yon? Parang hindi kiyata, no? Kasi ang inflation, yung pagtaas ng mga bilihin is 4% every month, di ba? Tapos yung pera natin sa bangko lang, less than 1%. So, lugi talaga, di ba? Right, so, number 2 is lack of financial education. So, ito nga, tinuturo na namin ngayon. Kasi tingnan mo, nag-survey ang Citibank noong 2013. Nag-survey sila, ang score is 53%. Tapos, ang mga sinosurvey nila, kung sino? Supervisors at managers, 53%. So ano, magkano yung pasado? 75%, di ba? So, bagsak. So, kaya ngayon, kailangan nating ituro talaga. Tama o tama? So, number 3, people live longer today. So, gusto niyo ba yun na hahaba yung buhay natin? Pero yan, gusto ko yan, siyempre. Siyempre, sino bang gustong mamatay ng maaga, di ba? Pero, ang problema, paghaba yung buhay natin, tapos wala na tayong trabaho, naging retired na tayo, naging senior citizen na tayo, pero wala pa tayong naipon, wala pa tayong na-invest, ang mangyayari, kulang talaga yung pera natin. Hindi tayo makakasustain kung hanggang ilang taon pa tayo hahaba yung buhay natin, di ba? Kung wala tayong ipon, so
syempre, doon lalabas ang mga sakit natin, no? So, ang problema, pag nagkasakit tayo, na-hospital tayo, na-pa-doktor tayo, kailangan talaga ng pera. So, kung ngayon wala, saan tayo pupunta? Hindi din natin pwedeng iasa sa gobyerno, di ba? Tama? So, alam niyo naman ang sitwasyon ngayon. So, kaya ba ng PhilHealth? Kaya ba ng Pag-ibig? Kaya ba ng SSS natin? So, kung yung nalaman ko last month, nagpalabas yung SSS na 5,000 lang ang regular mabibigay nila sa mga retired. No? So, kaya ba yan? Parang kulang na kulang, di ba? So, kaya nagkaroon tayo ng retirement and healthcare crisis, no? Kailangan pala natin ng ipon, saving, saka healthcare. Tama? So, yan. Number 4 is high cost of living. So, ano ba yung high cost of living na yan? Kasi, sabi ko kanina, inflation, no? Every day, every month, magtataas talaga ang bilihin, no? Ang presyo. Alam ko, isang malaking example is, magandang example is yung bigas. Alam ko, 20 pesos before. Ngayon is magkano na? 50, 55, 60, no? So, every month, tataas. Hindi natin alam. Baka magiging 70 na yan after ilang buwan, no? Kung patuloy pa rin itong pandemic na to, no? So, huwag naman sana. Pero kaya, ang problema, ang sahod natin is hindi siya umuusad, no? So, kulang na talaga, no? Parang hindi na siya balance ba. So, ang mangyayari, pag katulad ngayon, nawalan tayo ng trabaho, nagka-problema tayo about finances, mangutang na naman. So, hindi natin alam ang utang, doon tayo kakainin, di ba? So, number 5 is people spend faster today. So, bakit nga ba? Dahil, naalala nyo, sino pong mga batang 80s, batang 90s dito? So, naglalaro din po ba kayo ng mga ganyan? So, no? Ako po is tuwang-tuwa po akong naglalaro ng mga batulata, no? Patintero, piko, no? Sa Chinese garter, na joke lang. Pero siyempre, bata tayo kahit anong lalaroin, no? Pambabae ba yan o panlalaki, no? Pambalaki, pwede, di ba? So, wala tayong ginagastos dyan, di ba? So, lata na walang laman, pwede lang, no? Kung may gagastusin ang parents natin, is pang snacks na natin, ice water, di ba? So, konti-konti. Pero ngayon, tingnan mo ang mga ginagawa ng mga anak natin ngayon. Ano ba yan, di ba? Ang mamahal, makapaglaro lang sila ng ano ba yung mga pinaglaro ng Mobile Legends na dyan? Kakailangan pa natin bilhin ng mga iPhone na ang kamamahal, di ba? So, people spend faster today. Tama or tama, no? Kulang na kulang pa yan, di ba? Kakain pa sila ng Jollibee, ng milk tea. Right? So yun, everything is changing around talaga. Typewriter ngayon, before. Ngayon, computer na. Dati, film. I'm a freelance photographer, no? Pero, buti hindi ko naabutan yan, yung film na yan, no? Kasi mapapamahal talaga yung singil ko, no? Kasi 12, 424 saka 36, shots lang, no? Kailangan mo talagang mag-post ng maganda. Kasi ngayon is digital na. Kahit ilang pitik ko, kahit anong mga posisyon mo dyan, pwede kong kunan kasi digital na nga. Pwede nating burahin, di ba? So, before mailing, no? Anong mailing na yan is, yun, bago natin maiparating yung gusto nating ipahiwatig sa ating mahal sa buhay, kailangan nating magpadala ng sulat, no? Ngayon, example, ng OFW, magpadala ng sulat kasi uuwi siya next week, no? So, pasundo naman ako sa airport, no? Pagdating niya sa airport, walang sumundo dahil wala pa palang sulat na nakarating sa pamilya niya. Siya pa yung nakatanggap. Pero ngayon is, tingnan nyo naman. Seconds lang, may email na, darating na, internet, diba? Before, ito po, degree, good job, work hard, save. Familiar po ba? Yan po ang palaging sinasabi ng ating mga lolo saka ating mga mama at papa. Di ba? Na kailangan mo mag-aral lang mabuti para magkaroon ka ng mas magandang trabaho tapos mag-work hard ka para makasave ka, yayaman ka. Totoo naman. No? Nagiging well off. No? Ano nangyari ngayon? Ganon din naman ang ginagawa namin. Nagdoble-doble na nga kaming nag-work job na diyan, nag-good job na diyan, no? Na may mga degree na kami, no?
ba't kulang pa rin? Pati kaming dalawa na lang mag-asawa, ganun ang ginagawa namin before. Ang ngayon, ba't ang dami na naming utang? So, anong nangyari? Kasi nga, di ba, everything is changing around except our financial strategy. So, kasi ang ginagawa natin ngayon is ganun din ang mga tinuturo nila before, no? Nga ganun pa rin, di ba? So, kailangan pala natin baguhin yung strategy na natin ngayon kasi nagbago na ang mundo, no? So, yan ang pag-uusapan natin mamaya, di ba? So, before, one source of income was enough, totoo naman, di ba? But now, not anymore. Before OFW are sure wealthy, we're not sure today. Kaya nga kami nag-OFW, no? Kasi before, ang mayayaman na mga OFW, pero ngayon, ganun pa rin naman, di ba? Dalawa kaming nag-OFW, ganun pa rin, di ba? Kulang pa rin. So, anong nangyari nga? So, before a parent could raise 12 children, but 12 children now cannot raise a parent, no? Totoo. So, pandemic changed the way we live. It's very true. Makita lang naman natin sa paligid natin ngayon, no? Nagbago talaga dahil sa pandemic. No? So how to cope with a constant changing world? So paano daw? So we need to build a solid financial foundation. So ano nga ba yung solid financial foundation na yan, Jason? Kanina ka pang nagsasalita ng ganyan. Right? So huwag kayong mag-alala, sabihin ko, no? So dito po, saan nyo po gustong matulog? Sa solid foundation na bahay or sa weak foundation na bahay? Siyempre, sa solid, di ba? Kasi pag weak yan, nako, nakakakaba, di ba? Kinakakabahan, especially pag andun natutulog mo katabi ang mga anak mo, di ba? So, baka magiba, siyempre, no? So, ganun din po pala sa solid financial foundations. Kung takot ka dito sa bahay mo, kung hindi strong yung foundation kasi magigiba siya sa lindol, sa kabagyo, ganun din po pala sa financial foundation natin. Kailangan natin magiging strong siya. Kasi pag may crisis, may lost income, mawalan ka ng trabaho, magkasakit ka, especially pag ikaw yung breadwinner, mga utang mo hindi binabayaran, magigiba talaga, di ba? So ito pala. So tingnan nyo, no? Yan pala ang ating solid financial foundation. So kailangan nating simulan sa baba, paakyat. Yan. So kung sino po dito nag-ano ng investment, nasa taas pala yung investment. So, unahin pala natin muna itong sa baba. So, bakit po? Sabihin ko sa inyo mamaya. No, ito po kasi. We like building a house, build it from ground to up. Okay, so unahin natin yung pundasyon, poste, saka yung bubong. Wala po tayo nakitang bahay na inuna yung bubong, di ba? So, ganito din po yun. So, bakit? Kasi, pag inuna mo yung bubong, yung investment mo, tapos nagkasakit ka, na hospital ka, wala kang healthcare protection, anong mangyayari? Pag malaking babayaran mo, mawawala din yung investment mo kasi ibebenta mo. Pag may mga emergency, kung wala kang emergency fund, gano'n din po yon. Ibebenta mo rin po yung investment mo, di ba? Tama o tama? Example yan. Ano ba yung isa? Pangatlo, life insurance. Kung wala po kayong life insurance, kung mawala kayo, kayo pa yung namang yung breadwinner, anong kakainin sa pamilya mo? O kung wala, ibebenta yung na-invest mo. Tama or tama? So, yun na, huwag ka na magdala muna, Jason. No? Start na tayo. No? Increase cash flow. So, ito po yung unahin natin. No? Increase cash flow. So, ano ba yung increase cash flow? Kailangan mo make more money and save more money. So, paano ba? So, alam ko naman, tayo mga Pinoy, ang galing-galing talaga natin maghanap ng pera kahit saan tayo ilagay sa mundo, no? Ako is OFW. Ang dami kong mga Pinoy nakikitang nagdo-double job, nagbebenta ng anong-ano dyan, basta lang makakita, kumita ng pera. Pero, ang problema, hindi sila marunong mag-save, hindi sila marunong mag-invest. Ang kinikita nila, sa mga extra nila is ginagastos din. Tama or tama? So, you will make every available time productive. No, yan po. So, habang nagtatrabaho tayo, no, sino po yung mayaman? Ang employer natin, ang may-ari ng ating company pinapasukan, no? Tayo, yung mayaman or yung mayabang? Joke lang po, no? Sabi ko, yung mayabang, joke. Konti. Siyempre, may makikita talaga, no? Especially pag OFW tayo. Pero, hindi talaga tayo sabihin na
financial free, no? Wala pa rin tayong financial freedom. So anong manggagawin natin? So kung hindi tayo yumayaman sa oras na pinatrabahuan natin, so saan tayo yayaman? No, pwede. Siyempre, doon tayo yayaman sa part-time or full-time na business, no? So ano, saan natin gagawin yan? Hindi naman siguro doon tayo magagawa sa trabaho natin, sa spare time natin, no? Sa spare time natin, di ba? So kayo, ano ang ginagawa niyo sa spare time niyo? So, nag-Netflix, nag-Facebook, right? So, ngayon is, believe ako sa inyo kasi ginawa nyo ngayong productive, no? Kasi nag-a-attend kayo sa financial education webinar, no? So, congratulations sa inyo ngayon na kahit Sunday, so, andito pa rin kayo, no? So, you will make this your time productive ngayon. Pero what if kung wala kayo ngayon, anong ginagawa nyo sa buhay nyo, no? Sa spare time pala nyo? So, do your spare time make money or spend money? Okay? So, ganito kasi yan. If you will not use your spare time to make more money, to be productive, you will have more time to spend money. Okay? Ganito yan. Kasi kung hindi kayo, anong ginagawa nyo? Netflix. Kung sino na Netflix dyan, nagpe-Facebook, nagmo-mobile palagi. Right? So, naboboard na kayong pag-scroll na yan. May nakita kayong Shopee. Malapit na naman 3-3, no? Shopee, Lazada, Amazon, ano pa ba yan? Siyempre, mag-add to cart ng add to cart tayo. Sabi, ang ganda naman ito, may add to cart natin. Nagugutom ako, ay magpapadeliver ako. Diba? Nag-suspend money ka na. No? Wala, tapos walang kabuluhang mga pinag-a-add to cart mo. Hindi naman kailangan. Hindi natin ikakamatay yun, di ba? Right? So, kaya ang nangyari, you lose many times, no? Kahit nung before pandemic, anong ginagawa niyo sa spare time niyo? Nagsha-shopping, nag-scroll, ikot-ikot sa mall. Kung makita kayong may sale, kung may credit card kayo, syempre, ikakaskas na naman yun, di ba? So, you will waste money, waste time, master spending, master mo na talaga ang pagpagastos, tapos increase expenses, increase debt fast, and accumulate liabilities. Kasi hindi mo naman kailangan, binili mo pa. Di ba? So, kung ginagawa mo na lang yung spare time mo para maging productive, maka-make more money, ang mangyayari, wala ka ng oras para maggastos, no? Kasi busy-busy ka na pagpapayaman, di ba? Paging productive. So, right? So, ngayon, nagpapa-deliver ba kayo? Naglalasada ba kayo? Nag-shopping kayo? Wala, di ba? Kasi tutok na tutok kayo kung paano yumaman, di ba? So, ganun pong gawin nyo to make productive time, save money, master growing money, kasi malalaman nyo mamaya kung paano pag-grow yung money nyo. Ilagay natin kung anong investment yan. Okay? So, increase mo na yung income mo, increase wealth line fast, and makaka-accumulate ka na ng assets. No? Kasi tumutubo na yung pera nyo. Gusto nyo ba yon? Right? So, save more money. Example na to, how are you doing so far? Example, nagtatrabaho ko ng 10 years na. Meron kang 300,000 per year. So, meron ka na sanang 3 million. Ngayon, sana yung 3 million mo? May naipon ba tayo? O baka may mga resibo na lang yan, no? Resibo na lang yung naipon natin. So, ang pera is wala. Naubos na or kulang pa. Sabi ng Coke, ang income daw kung hindi sakto, zero daw, di ba? So, it is not what you earn that counts. It's what you keep. No? So, kahit bigyan pa kita ng 500,000 every year na yan, pero hindi ka disiplinadong mag-save, kulang na kulang pa rin yan. Diba? Naalala nyo before, nagsimula pa lang kayo nagtrabaho, konti pa lang yung sahod nyo. Ang ginawa nyo, nagbabaon kayo. Totoo or totoo? Nung nag-increase yung sahod nyo, na-promote na kayo, anong ginagawa nyo? Kasi nahihiya na kayong magbaon kasi supervisor na kayo, kumakain na kayo sa Jollibee. No? Totoo or totoo? Diba? No, so para ipakita sa buong mundo na malaki na yung sahod mo, sa restaurant ka na kumakain, no? Hindi ka na nag-jeep, nagta-taxi ka na. So huwag naman ganun. Kaya kahit nag-increase yung sahod natin, kung ano natin is ganun pa rin, no? Huwag nating isabay, 'di ba? No? Kaya syempre, sabi nga ni Albert Einstein about insanity, ano 'yun?
Yung, ano yung, wag ko na lang, hindi ko na lang Tagalogin yung insanity, no? Sabi niya, you're expecting different result, but you're doing the same thing over and over again, no? So, ginagawa mo daw is nag-expect ka, yayaman ka, magbabago ang buhay mo next year o sa susunod na taon, pero ang ginagawa mo naman is pareho-pareho lang, no? Last year, the other year, ganun pa rin, nagtatrabaho ka pa rin, gastos pa rin, tulog, trabaho, ganun, walang ginagawa. Hindi ka nagbago, hindi mo binago ang ano mo, tapos huwag ka namang mag-expect na yayaman ka, di ba? So, kung yun lang isipin mo, ilang taon ka ng trabaho, ganun pa rin ang buhay mo. So, ngayon, huwag naman sana ganun pa rin ang gagawin nyo. No, kailangan yung i-try naman ang ibang way, no? Kung mayroong opportunity na ibibigay sa inyo, syempre, kailangan yung i-try, no? Baka doon na rin magbago ang buhay nyo, no? So, yun, no? So, change the way you manage your time and money. Change the reason why you save. So, huwag ka namang mag-save lang para mayroon kang pambili sa bagong gadget. Para mayroon kang pambili sa bag, sa sapatos na gusto mo. Ngayon, mag-save ka para i-invest mo. Okay? So, change your saving formula. So, ito kasi yung nakasanayan nating formula, no? Income, gastos, tapos yung nasobra daw is savings. Wala na nga savings, kulang nga yung pera natin sa expenses pa lang. So, ano pa yung masasave natin? Di wala, di ba? So, ganito pala yun for prosperity formula. So, income, unahin natin yung tithing saka savings. So, ano ba yung tithing, Jason? So, yun po ang para sa God po, no? Pay God's first, 10%. Savings, pay yourself first. Yun po yun. Tapos, ang natirang 70% is yun na po gawin yung expenses saka yung lifestyle. Okay? Sakto, klaro? Alright? So, sabi, parang malaki itong 10% sa tithing. Nagsimula pa lang ako, no worries, no? Hindi naman po sabi ng God na kulang po yung perang binigay niyo sa akin, no? Hindi naman po. Basta, bukal sa kalooban yung magbigay sa Kanya, no? Kasi kung anong meron tayo ngayon is galing sa Kanya. Tama? So, 5%, pwede lang yon. Nagsimula ka pa. Pero huwag naman sana pag naging successful ka na sa buhay mo, ganun pa rin bibigay mo, no? So, dagdagan mo naman. Tama or tama? So, sa amin nagsabi sa akin, 70% na hindi po kasya sa akin. Bakit po? Palagi akong sa Starbucks everyday. No? Huwag naman ganun. Kaya kailangan lang mag-save, di ba? Kung hindi mo kaya mag-save, increase ka ng income mo. Tapos, i-reduce mo yung expenses mo. Just pay. You need to buy your needs before your wants. No? Life muna. Bago yung style, no? Baby, stop baby. Joke lang po, no? Alright, so pa-unmute naman. Okay, so hindi lang pala sa amin lang galing yung prosperity formula na yan. Meron din pala sa Biblia, no? So sabi ni Genesis 41:47, God told us the life is a constant cycle, no? That we live in a world of duality, day, night, up, down, bountiful, famine. Parang gulong ng pala, di ba? Kung hindi ka nasa taas, minsan nasa baba ka. Tama? God also revealed to us how to cope with a constant cycle. Changing world. Alright? So, kailangan nagbabago talaga ang mundo, no? Nagbabago ngayon ng buhay natin. Kung hindi tayo masagana sa pagdating ng araw, minsan magiging tagtuyot din tayo, no? Kaya sabi ko sa inyo, you need to save for ourselves para dumating yung tagtuyot, meron tayong magagastos, okay? Andiyan pala sa Genesis 41:34-36, keep 1/5 of the crop during the 7 years of plenty, the food will be reserved for the countries during the 7 years of famine. Nangyari na pala to sa Egypt, di ba? Kaya na-survive sila ng 7 years of tagtuyot, di ba? Kasi sabi ni Joseph the Dreamer na pinadream siya na meron daw 7 years na tagtuyot, kaya kailangan silang mag-save sa 7 years na plenty pa sila, masagana pa sila, 1/5 lang. So, ganun pala yun, 20% sa savings natin, yan pala yung 1/5, no? So, kailangan habang meron tayo ngayon, habang bata pa tayo, kailangan tayong mag-save, no? Because it was not raining when Noah built the ark. No? Fix the roof while the sun shines, no? Plan for what is difficult while it is easy. Sabi ni Sun Tzu.
No? So avoid, para ma-avoid natin yung panic mode. Tama or tama? So huwag nating ubusin ang lahat nating pera dito sa kanila, no? Sa electricity, water, kailangan nating bayaran, no? Kailangan nating bayaran. Pero yung iba, yung phone, gadgets, malls, shoppings, so parang i-limit na natin yan muna, no? Kung meron kang phone na pwedeng magagamit, huwag ka naman bumili ng bagong upgrade kasi ipakita mo sa tao na bago yung phone mo, di ba? So wala namang load, di ba? Tapos yung gadgets, shopping, malls, so, kung meron ka pang may damit ka pa, so pwede mo namang wag muna. Tama or tama? Kasi alam mo, ang mga may-ari ng kampaning to is mayayaman, napakayaman, di ba? Tapos inubos mo pa yung pera mo, ikaw yung nagkandakubang nagtrabaho sa pera mo, inuubos mo sa kanila, kaya ikaw, kailangan mo magtabi sa sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo kasi itong mga kampaning to, hindi po sila tutulong sa'yo pag nagkasakit kayo at nagka-problema sa pera. Tutulong sila or hindi? Hindi, di ba? Kaya yun, pay yourself first. Tama or tama? Okay, so yan, ito po. Kahit ano kaliit ang sahod natin na meron tayo, everyday, meron tayong ginagastos na hindi natin kailangan. Tama or tama? Okay, isipin nyo, ngayon, anong binili nyo na hindi naman talaga kailangan, na hindi naman talaga ikakamatay, no? So alam nyo, pag hindi mo yan binili, sinesave mo yan, magiging fortune yan in the long run, no? See, you can make a fortune from a small change. So ano ba yan, Jason? Ito po, soft drinks, kailangan pa talaga. Hindi yan makakahaba ng buhay, makakamatay yan ng maaga sa'yo. No? Diabetes ang bibigayan. Tama. Sweets, junk food, fancy coffee, kay Starbucks, kay Tim Horton, kay ano ba yan? Kay Boss Coffee. No? Meron naman tayong 3-in-1. Dine outside, kailangan talaga yung dine outside every week. No, ganito po kasi yan. Kung example, huwag kang mag-soft drinks. Tubig lang muna, no? As of now, tubig lang muna. Ano mangyayari? Makakasave ka ng 600 pesos per month, no? Malaki ba yan or maliit? Maliit yan. Pero tingnan mo naman. Kung yung 600 pesos mo, inilagay mo sa 10% investment vehicle, after 35 years, magiging 2 million. Yun. Milyonaryo kaya sana sa soft drinks lang na sinisave mo. No? Sa hindi ka pagbibili ng soft drinks, sa junk foods, ganun din. No? So, hinati ko lang, hindi ko nang inubos yung junk foods mo. So, ganun din, 2 million din pala kung nilagay mo. Ito po, fancy coffee, Starbucks, right? Kung mag 3-in-1 ka lang muna nga, i-try natin 3-in-1 ng so 3,250 na pala ang masasave mo sa Starbucks. Siyaman si Starbucks, di ba? Sabi, masarap kasi si Starbucks. Siyempre, masarap naman talaga si Starbucks. Pero i-try lang natin na i-save natin 3-in-1 coffee, no? So after 35 years, ilagay mo yung pang Starbucks na yan sa 10% investment vehicle. Magkano? 10 million. Okay, ngayon itatanong ko sa inyo, saan po ang masarap? Si Starbucks o si 10 million? Saan kayo? Na? Sa Starbucks pa rin ba? Or 10 million? Okay, no? So, dine outside, ganun din, no? Huwag naman palagi tayong nagkakain sa labas, no? Marami pong, hindi po natin alam anong pinaglalagay nila doon sa pagkain, no? Ang daming bitsin, no? Diba? Dito is lutong bahay lang. Makakasave ka pa, magiging milyonaryo ka pa, no? So, pagkatapos, 4 na yan, 24 million po yan. So, what if isinama pa natin si party, si travel, si gaming, si shopping, si alcohol, sa kasigarilyo, kung sino pong naninigarilyo ito. Kailangan natin i-save mo na yan. Huwag na tayo munang mag-alcohol, mag-sigarilyo, no? Hindi po yung alcohol na panghugas, no? Kailangan na po natin yon yung nilalak po natin. Okay? So, more than 24 million sana, di ba? So, okay na tayo sa increased cash flow. So, healthcare na po tayo. So, ano ba yung healthcare na yan? Healthcare protection dahil bawal daw magkasakit kung wala kang healthcare. Kasi mamamatay ka daw, especially dito sa Pilipinas. No, joke lang. Pero totoo, no? So, protect health and wealth. No, bakit daw? Kasi pag na-hospital ka, wala kang healthcare, so yung wealth mo is mauubos talaga. Kailangan talaga natin ng healthcare. So, ano ba yan? Ang healthcare is, ganito po yun. Dalawa po yung healthcare na meron, no? Short term saka long term. Yun ang example ko.
Pero meron pa yung iba, pero yan ang is common. Short term is ito po yung binibigay sa ating company, no? Yung health card diyan sa Dubai, no? Short term dito sa Pilipinas is yung mga MaxiCare, mga ganon, no? Sa company po yun, hindi po sa atin yun. So example, nag-retire tayo, nag-terminate tayo, nawala tayo, na ano pang nangyari sa atin, hindi po pwede nating dalhin yan, short term yan, kasi it's owned by the company. Tama or tama? So by the name itself, it's pang short term lang siya. Kaya kailangan palataan natin ng long term health care. So, habang meron pa tayong short-term healthcare, habang nagtatrabaho pa tayo, mag-ipon tayo para meron tayong long-term healthcare. Okay? So, long-term healthcare, enough healthcare fund for if we live too long, no? So, example, pag nag-resign tayo, wala naman tayong short-term healthcare. So, kailangan pala natin ng long-term healthcare kasi anytime po, syempre, pagtanda natin is ganun na po. Lalabas na po yung mga sakit natin. Di ba? So, kailangan na pala natin magpa-hospital saka magpa-doktor. So, ngayon po, kayo, saan nyo gusto? Sa executive, sa pay ward, sa charity, pag na-hospital kayo? Right? So, okay. So, para po malaman ko kung may nakikinig sa akin, pa-type naman sa chat box kung saan ang gusto nyo pag na-hospital kayo. Saan po sa tingin nyo na makakagamot sa iyo ng maaga? No? Sa executive room or sa charity room? Paano naman sa chat box? Kasi nakatubig. Okay. Sabi ni Chris Lani. Okay, sabi ni Ma'am Emma, sa executive, right? So, yan. So, dalawa lang pala yung attendees ko ngayon. No, joke lang, no? Sabi ni Laila is executive daw. Alright, so, okay, so executive. Tama. Right, so maganda naman talaga executive, no? Malamig ang aircon, maganda yung mga doktor na nag-attend sa iyo, yung mga nurses, no? So, yan. So, thank you po, no? Sa pagsagot. Siyempre, maganda. Pero alam niyo ba, ang executive room is yun po ang pinakamahal na kwarto sa buong mundo. Totoo, di ba? So, problema, kung wala tayong healthcare, may pambabayad ba tayo? No? Kasi normally, usually, ang pag na-hospital tayo, ang tinatanong ng hospital, sir, meron ba kayong healthcare? Kung wala, meron ba kayong pang-down payment? Diba? Hindi po sasabihin, sir, meron ba kayong titulo ng lupa nyo? Wala, di ba? Sir, meron ba kayong yung kalabaw? Hindi po pwede, no? Healthcare or pera? Yun lang po. Pero what if wala kayong pera, wala kayong healthcare? Siyempre, didiretso talaga kayo sa pay ward or charity. Tama or tama? No? So, sa charity naman is happy kayo dyan, pero ang problema is matagal kayong magamot. Madagdagan pa yung gamot mo. Tama or tama? So, may nagsabi sa akin, Jason, di ko kailangan ng healthcare. Bakit? Meron na akong memorial plan. Hindi ko, ganda. Okay lang, wala akong problema sa memorial, ha? Wala akong problema, no? So, sabi niya, itago lang natin sa pangalan yung memorial plan niya, nasa St. Peter daw. Okay, so no problem po. Pero, tinanong ko sa kanya, okay, saan ka gustong mauna? Sa sementeryo or sa St. Luke Hospital? Okay, sabi. Nag-isip siya, no? So, okay, so, meron ka palang memorial. Okay, so, gamitin mo na lang. Gamitin mo. Joke lang, no? Pero totoo. Okay, so mauna pala tayo sa hospital bago tayo sa hukay, no? Kaya unahin natin si healthcare bago si memorial, tama or tama? So, iwas hukay muna tayo bago hukay, right? So, ano po ang mga advantages ng long-term healthcare, Jason? So, ito po yun. Short-term, di ba? Sabi ko, is company-owned yan, no? So, renewal not guaranteed, no? Kasi depende po sa company kung i-renew kayo. Depende din sa company ng healthcare kung i-renew kayo. Especially pag marami ka nang ginamit last year. Di ba? So, every year kasi yan, i-renew. No? So, number 2, no accumulation of unused health funds. So, kung hindi mo naman nagamit ang mga healthcare mo, short-term healthcare last year, so, bye-bye na yun. Thank you. Kasi, i-renew na bago na ulit this year. Tama? So, no term insurance coverage. Alright, so ano yung no-term insurance coverage? So, as the name itself, insurance is yung pag nawala tayo, kinuha tayo ni Lord, merong maibigay na pera
yung insurance company sa pamilya natin, no? Para meron sila magamit. Pero sa short term pala is wala, no? So kawawa naman yung pamilya natin. So number 4 is no return of premiums for non-utilization. So kung hindi mo nagamit, wala. Hindi mo rin magagamit kasi i-renew nga every year. Tama or tama? So end up having no healthcare at old age. No, people usually get sick at old age or young age. So syempre, doon po sa old age, no? Kasi sa young age, pwede pa tayong bumili ng Bex Beporab, ng Efficacent Oil, ng Pau de Arco. Pwede natin gamutin yung sarili natin pag bata pa tayo. Pero pag nagtanda na tayo, senior citizen na tayo, hindi na po kailangan yon, no? Kahit lunokin natin yung mga Bex Beporab na yan, hindi na po tayo gagaling, no? Kailangan na natin ng doktor, saka yung hospital. Tama or tama, no? So, kailangan talaga natin ng healthcare naman. Right? So, ito na pa yung long-term healthcare na sasabihin ko, no? 7 years lang tayo magbabayad, no? 7 years lang. Tawag dito is saving period. Kasi renewal is guaranteed siya. All unused health fund accumulates with interest. No? Kasi ang long-term pala, pag hindi mo nagamit, no? Huwag kang mag-alala kasi nag-e-interest pala siya, no? Tumutubo. 'Di ba? Maganda, 'di ba? Number 3, with four-way insurance coverage, no? So, ito yung sinabi ko sa inyong term life. Dito sa short term wala. Dito sa long term is example, kinuha ka na ni Lord. So, may maiiwan pong pera para sa pamilya mo. Tama, 'di ba? Maganda, no? So, hindi po magugutom yung pamilya mo kahit wala ka na. Number 4, in addition to maturity benefits, ito po ang pinakamaganda din. Ibabalik ang 85% na binayad nyo. Saan man kayong kumpanyang ibabalik yung pera pag nag-mature? Dito lang siguro sa long-term care na yan, di ba? 85% ibabalik. So, napakaganda talaga. So, long-term, ito po yung long-term na walang tapon, no? Gamit na gamit talaga lahat. Parang manok yan, no? Sa Pilipinas na kahit kuko ginagamit. Tama or tama? So, okay na tayo sa healthcare protection. Dito na tayo sa life insurance. Kasi daw, pag hindi kayo naagapan ng St. Luke, syempre, didiretso kayo kay San Pedro sa langit, no? Pinapasundo na kayo ni Lord kasi ang bait-bait mo daw. So, doon, kailangan na natin pala ng life insurance, no? Kasi minsan, hindi alam natin ang buhay na hindi tayo maagapan talaga ni St. Luke's. Tama? Para maprotektahan pala natin yung pamilya natin saka yung wealth natin, okay? So meron pong maiiwan sa ating pamilya pag wala na tayo. Right? So kasi alam mo naman, alam ko na meron tayong mga pangarap sa buhay para sa ating pamilya, di ba? What if kung mawala tayo? Kasama daw yung mga pangarap natin para sa kanila na mawala din? Tama or tama? No? So, kailangan pa natin ng life insurance para tuloy-tuloy pa rin ang mga pangarap para sa kanya. No? So, ganito po yun. Kung may kotse po kayo, kailangan mo ba ng insurance sa kotse nyo? Or hindi? Siyempre, meron akong kakilala. Sabi niya, siyempre, bago yung kotse ko. No? So, kailangan ko ng mag-insurance para mayroon akong insurance na 1 million kasi mahal yung kotse ko. So magkano naman yung insurance na binabayad mo sa kotse mo? 20,000 yan per year. Okay? So anong mahal mo? Yung kotse mo or yung pamilya mo? Sabi niya, syempre yung pamilya ko, no? Pamilya ko yan, no? Tapos ikaw, may insurance ka. Wala kasi malakas pa ako. What if hindi naman sa kalakasan yan ang pagkawala natin, di ba? Example, ma-aksidente ka. Anong mangyayari sa pamilya mo? Kakainin ba nila yung kotse mo? Di ba? So, mas mahal mo pala yung kotse mo kaysa pamilya mo, di ba? Kasi tingnan mo, meron po murang insurance, 7,400 per year lang. Kung edad mo is 35, meron ng 1 million ang pamilya mo pag nawala tayo. No? Napakaganda, napakamura talaga, no? Pero you need to understand first before buying life insurance, no? Kaya tinuturo namin dito, ano po yung magandang murang life insurance para hindi tayo maganso sa labas. Tama? Okay, so ito po, meron akong nalalaman na most 18 term, napakamurang term insurance po. Magkaroon lang ng 1 million ng face coverage mo,
magbabayad ka lang ng 5,710 kung 30 years old ka. Every year po yan, ha? Every year. Kung gusto mo naman ng 3 million, 14,000 lang every year. I-divide yun lang ng 12 months yan. Medyo 1,000 plus lang every month, diba? Mura or mura? Siyempre, napakamura. Kung 35, ganun din po, no? Depende po yun sa edad nyo, no? Itanong nilang sa nag-invite sa inyo kung ano yan. Alam nila. Tama? Tapos dito po is huwag kayong mag-alala kay once member kayo ng IMG, meron po mga trainings tayo, paano po yung insurance na yan, paano po magkaroon ng building wealth, magkano po ng mga, kahit anong mga trainings yan, ang dami. Right? So, okay na tayo sa life insurance, dito tayo sa debt. Anong debt na yan? Eliminate debt, utang po yan, no? Utang. Kasi napakasarap daw matulog pag walang utang na iniisip, no? Hindi ka kakatukin palagi ni Juna sa ni Judith, right? So, kailangan, ito po yung termite ng ating financial foundation. Katulad din yung bahay, no? May anay ang bahay, kakainin yung mga poste sa kabong pundasyon, ganoon din po yung financial foundation, may anay din po dito, no? Yung utang, di ba? So, interest payments drastically reduce your cash flow, no? Example, gawin natin example si kotse, no? Nag gusto mong umusad, no? Move forward. Inapakan mo yung gasolinador, pero yung utang pala is nakaapak pala sa brake yung isang paa. So kailangan nating anong gagawin? Putulin natin yung paa, yung utang, no? Kailangan nating tanggalin yung utang, no? Para maka-move forward tayo. Okay? So, kasi alam mo yung utang na yan is napakalaki po ng mga interest. 5% per month, 60% yan per year. Example, may 50,000 kang utang. 6 times 60%, 30,000 ang interest na yan, di ba? Imbis na 50,000 lang, 80,000 na yung utang mo, di ba? Ano pa yung mga utang na yan? Credit card. Sino po ito mga credit card? Merong may mga credit card na yan. 3.5% per month, 42% per year, no? Napakalaki. 5, 6, 20% per month to 40% per year. One day na 1%, nasisilaw tayo nito. May siguro meron daw sa market ng mga ganito nag-o-offer sila ng 1% per day na interest sa utang. Kaya ang dami daw na nahuhumaling, no? Pero din la alam na 365% pala per year ang interest niya. So that is a termite that will eat the foundation of our financial house, right? So ito po may joke nga po sabi niya na Lord, nung wala pa siyang pera, naghanap siya ng mauutangan, sabi niya, Lord, bigyan naman po ko ng taong magiging vehicle na magpapautang sa akin, no? So nang merong dumating na si Bombay 5-6, so hindi na tuwang-tuwa siya, yun nga ang nangyari, hindi na niya nabayaran kasi ang laki ng interest. So ngayon, anong ginawa niya? Lord, kailangan mawala po si Bombay para mawala na rin yung utang ko, di ba? Sa Bisaya pa. Nag-utang ka pa daw is happy daw. Pero pag tingbayad na is likay-likay, no? Tama 'yon. Right? So, okay, mag-alala dito sa IMG is meron pong mga trainings talaga, no? Yan okay na tayo sa utang. Dito na tayo sa emergency fund. So, ano ba yung emergency fund na yan? Kasi ang alam lang natin is emergency, di ba? Ang dami nating alam emergency, no? Kahit ano pa yan, sa hospital or may mga sakuna, may mga emergency na yan, no? Mga catastrophe, right? Pero ang di natin alam, meron palang word na fund, no? Emergency fund. So kung wala tayong emergency fund, may dumating na emergency, ang mangyayari is mangutang tayo or ibenta natin kung meron tayong investment. So kailangan pa natin ng emergency fund. So ano ba yung emergency fund na yan? So ganito po yun, no? Ang dami nga di ba? So ngayon, pati nga ang pagpanganak is emergency. Hindi naman emergency pwedeng gawin yan kasi, di ba? Hindi naman nung ginawa nyo, nung nabuntis pala yung asawa mo, is manganak agad kinabukasan, no? 9 months po ang hihintayin bago manganak. So, huwag nyo gawing emergency. Kailangan mag-ipon kayo for 9 months. Tama? College tuition fee ng anak nyo, 18 years. No? But ang daming maririnig kung maglo-loan sila kasi magka-college na yung anak nila. No? 18 years, kailangan mong mag-ipon para sa tuition fee ng anak mo. Tama or tama? So yun, tapos i-charge pa natin yung emergency sa utang,
it will create more problem. Tama? So, emergency fund pala is kailangan 6 times monthly income. Example, may 20,000 ka every month. So, kailangan mo mag-ipon ng 120,000 para magkaroon ka, mawalan ka ng trabaho, may emergency dumating sa iyong buhay, is meron kang gagastusin in the next 6 months, no? So yun, the more, the better, di ba? Especially ngayong pandemic, di ba? Hindi lang 6 months, di ba? More than 1 year. Tama or tama? So next is investment. So ito na tayo, investment. Ito na yung paano sa dream natin, no? Reach our financial goal. So ito na yung hinihintay kong kailangan sabihin ni Jason kung saan ilagay, no? Investment na yan, no? Pero kailangan sabi ko is, unahin muna natin yung sa baba, no? Para investment mo is secured, right? May nagsabi nga sa akin na you don't have the right to invest if you do not properly protected. No? Yun, hindi pa ko nagsabi nyo, no? Iba. Right? So, investment, know how money works, no? Know how to make more money working for you. So, gusto niyo ba yun? Yung passive income, no? Kahit natutulog ka, kahit wala hindi ka nagtatrabaho, kahit nagkakasakit ka, merong passive income na pumapasok sa ating bulsa, no? Gusto niyo ba 'yon? Right? So, kung gusto niyo 'yon, so we must know how money market works. So, ano ba yung mga money market works na yan, Jason? Hindi ko na gets okay. So, kasi ito po dito sa IMG is meron po kaming mga investment instruments, different investment instruments na parang nalalaman kami na ito din ang alam ng mga mayayaman. Kaya lalo silang yumayaman. Ito po yung sekreto nila, no? So, kailangan nating sabihin or matutunan kung ano yung sekreto nila, no? Para yayaman din tayo, right? So, para ma-beat natin yung inflation. So, ano ba yan? Ano ba yan, Jason? Ang tagal naman. So, how money works, no? Money works in a compounding interest. So, si Lolo Albert Einstein din pala ang nakapag-discover nito. Ang alam lang natin sa school is si MC squared lang, di ba? Dito pala may iba si Albert Einstein na discover. Siguro ninakaw to ng mga mayayaman before, do? Tapos ngayon nalaman na natin. So, compounding interest siya, 8th wonder of the world, the mankind's greatest invention. So ito po siya, si rule of 72. No? 72 divided by interest rate equals the number of years for your money to double. No? So, gets nyo? Kuha or kuha? 72 daw is a constant number. I-divide mo daw kung saan mo nilagay yung pera mo, kung ano yung interest rate nila sa investment no. Right? Tapos ang sagot po noon is doon na po ang number of years magdodoble yung pera mo. Okay? So, medyo detailed yan is may iba tayong trainings, no? Itanong mo lang ang nag-invite sa inyo, pero meron akong ibigay na example para mabilis, no? Ikaw po, example lang ha, huwag kayong magalit, no? Example, ikaw, right? Hindi ka nag-a-attend ng mga webinars ng dito, no? Kasi busy ka palagi. Ngayon, ang nalaman mo lang is, ang bangko sa savings account mo is less than 1%, no? Tapos may bigla ka nakitang 2%. May 2% pala. Example, time deposit yan. May 2%. Okay, meron akong naipong 100,000. Ang edad mo is 29 years old, no? So, nilagay mo yung 100,000 agad-agad doon. No? Pagkatapos, ano natin yung 72? 72 divided by 2, magkano? 36, no? Hindi mo alam, every 36 years pala, magdodoble yung pera mo. Ngayon, congratulations, after 36, so edad mo is 65 years old, numoble na yung pera mo, no? Nagiging 200,000 na siya. So, edad mo is 65 years old na, no? So, kasya mo pa ba yung 65 years old na yung 200,000 sa edad mo na yan, sa time na yan? Parang kulang na kulang, no? Pero okay lang. Ngayon, si office mate mo pala is meron, naka-attend pala siya ng webinar dito. So, medyo may alam na siya kung saan ilalagay. So, may na naman siyang 8%. So, gawin natin yung 72 divided by 8 equals 9. So, every 9 po, dumodoble yung pera niya sa investment vehicle na yan. So, nung nag-edad siya ng 65 is nagiging 1.6, no? Taginting, no? 1.6, right?
Tapos, ito pa lang palagi nag-invite sa inyo na si my friend, no? Alam na alam namin dito saan yang possible na 12% na yan per year, no? So, nung nalaman nyo, nagka-meet up kayo, nag-edad kayo ng 65, sabi ni my friend nyo, meron akong 6.4. Wow, no? 6.4, ang laki, no? Tumataginting na 6.4. Sabi, ikaw, magkano? Sabi mo, 6.2 yung differential natin. 200 lang po yung sa akin. Right? Kasi hindi mo alam, yung nilagyan mo pala na investment vehicle is, ang ginawa pala doon, yung pera mo, nilagay din dito, sabi nila, nilagyan ni my friend, no? Kung nag-attend ka sana sa pag-imbita ni my friend, 6.4 din sana yung pera mo. Tama o tama? Right? So, kaya malamang talaga ang may alam. Right? So, napakalaki, no? So, dito sa IMGS, meron kami mga iba't ibang investment instrument para ma-diversify namin yung mga investment natin, yung pera natin, no? Kasi may kasabihan nga na do not put all your eggs in one basket, no? Kasi pag nahulog is wala lahat. Dito is meron tayong iba't ibang diversification strategy na may growth, may safety, may healthcare, saka may insurance. So, ganito po yun, no? Sa una is ito po, stock trading, direct stock trading. Sino po may alam ng direct stock trading? Okay, kung wala po, ito po siya is may growth, no? May growth siya. Tapos, ini-invest mo kasi yung pera mo sa mga company, sa company na nakalista sa Philippine Stocks Exchange. So, example, si Jollibee, si PLDT, si, ano pa ba yan, si Dito, si San Miguel, Ayala Land, yan. So, ang problema dito sa stock trading, ikaw mismo ang mag-manage, no? Tapos, pipili ka lang ng isang company na kaya mo kasi medyo may pagka, ano siya, hindi naman mahal, pero yun nga, kung konti lang yung pera mo, is isang company lang talaga ang mabibili mo ng mga shares niya, di ba? Pero kung hindi ka pa naman naka-study niyan, huwag kang mag-alala kasi meron tayong mutual funds. So, ito si mutual funds is parang nakabakas tayo yung mga pera natin is nakabakas sa isang mutual fund company, no? Lahat ng pera natin nilagay doon. Meron kasi siyang fund manager, professional fund manager na yun talaga ang trabaho niya, siya lang talaga ang may alam, no? Expertise niya yun. So, pagkatapos, siya na yung magbahalang na-diversify sa pera natin, kay Jollibee, kay PLDT, siya na yung bahala. Kasi siya namang alam kung saan ang mga malalaking company na nakaka-boom ngayon. So, may growth din po siya. So, ito po ang mismong ito. Ang sinasabi ko kanina, yung long-term healthcare na 7 years ka lang magbabayad. Yan po si Kaiser, no? Meron siyang safety, meron siyang growth, meron siyang healthcare, meron siyang insurance. So, andyan ang lahat, no? Right. So, ito po si PDF Most 18. Ito po siya is, yung sinabi ko sa inyong murang term insurance, no? Na pwede kang magmili ng 1 million or 3 million ba? Tapos ito lang yung mabayaran mo every year. So, meron siyang safety, merong growth, meron din pala siyang insurance, no? So, yun. Know the risk when you invest in stock market and mutual fund, right? So, huwag kayong mag-alala kasi dito, meron talaga tayong mga trainings about mutual funds saka stock market. So, yan. So, stock market saka mutual funds. So, ano ba yung si stock market at mutual funds? Yung sinabi ko kanina, ito po yung mga big companies, di ba? Kilala po natin yan. So, kasi ang pera natin sa stock market, sa investment, dito po ilalagay nila, no? Sa Philippine Stock Exchange, dyan po sila lahat. So, sila po yung may alam, right? Ngayon, anong gusto nyo? Magiging consumer lang ba dito or magiging stockholder din? Right? Kasi kami, before namin na-meet si IMG, galit na galit na kung kumain kami ng Jollibee kasi ang haba ng pila. Pero nang na-meet namin si IMG, nagiging stockholder na ako. Siyempre, matutuwa ako pag marami ang nakaline sa Jollibee kasi tutubo din ang pera ko. No? Gusto nyo ba din yun? Right? So, yan, mag-start na tayo. Right? So, ganito po yung mga index ng Philippine Stock Exchange, no? Para siyang nagpa-fluctuate siya, no? Pero kahit nagpa-fluctuate yung economy ng Pilipinas, in the long run, in the future is paakyat din talaga siya, right?
So, huwag kayong mag-alala sa fluctuation na yan kasi ibig sabihin yung Pilipinas stock natin is healthy siya. So, di ba? Pag flat lang yan is parang patay. Pag ganyan is healthy kasi doon tayo makakuha ng shopping sa mga shares kung may mga fluctuations na yan. So, na magiging best friend na natin yan. So, huwag kayong mag-alala kasi meron tayong mga trainings dyan, right? So, benefit number 19. So, ito po yun. Ito po yung mga mutual fund companies na partner natin, no? Partner ng IMG. So, partner natin si Ramver, Solvivo, Atram, PhilEquity, PhilAm Asset, FAMI, sa kasi Sun Life. So, pwede naman kayo pumunta dyan diretso kung gusto nyo mag-open ng mutual fund companies. Pero ang problema, pag dumiretso kayo dyan, meron kayong 3 to 4% na entry fee, no? So, babawasan yung investment nyo ng 3 to 4%. So, di ba, ang laki na yon. Kung 100,000 ilagay mo is, mababawasan siya ng 4%. No? Napaka-laki ng bagay na yon. So, kung dito kasi sa IMG, tingnan nyo, 0% entry fee. So, kahit 1,000 lang yan, kahit 5,000 lang yan, kahit 100,000 yan. Wala pong bawas, no? Hindi po babawasan pag member kayo ng IMG. So, yun, direct stock trading, huwag kayong mag-alala. May trainings kayo dito kung gustong-gusto nyo talaga mag-direct stock trading. Meron tayong partner na si MyTrade by Abacus Securities, okay? So, before investing is only rich man's game daw. So, syempre, totoo naman, no? Nung bata pa ako, pag sabing investor, shareholder, sabi ko, napakayaman namang tao to, shareholder na siya. Pero ngayon, it's everyone's game. Kaya nagpasalamat talaga tayo kay MG kasi naisama na tayo, na alam na natin ang mga sekreto ng mga mayayaman, no? Right? So, sabi nga, hindi na po thank you Shopee, thank you IMG na. Right? So, tingnan nyo, marami na tayong mga trainings. So, huwag kayong mag-alala, no? Pili ang kayo anong trainings gusto niyo. So, sold na. Yes, done. Right, tapos na pala. Mayayaman na tayo. Yay! Mayayaman na ba tayo? Sabi ko nga sa inyo kanina, no? Huwag kayong huwag kayong excited kasi ang financial education is useless without financial education, execution. So kailangan yung pala mga natutunan natin ngayon dito is kailangan pala nating i-apply, no? So hindi po ibibigay agad 'yan sa inyo, no? Right? Katulad din yan ng pagpipray natin sa Lord, no? Na, Lord, bigyan na po. Hindi po ibigay agad yung pera sa inyo, sa harapan nyo. Ang ibibigay sa inyo is opportunity, no? Opportunity pong ibibigay, so kayo na po ang bahala na mag-apply, no? Right? So, huwag kayong mag-alala dito. Meron tayong execution. So, right? Tingnan nyo. Okay, so lahat naman ng mga building solid financial foundation is nandyan na lahat, no? Pwede natin i-execute yan, no? Right? So, paano ba i-execute? Okay? So, yan po. You cannot build absolute financial foundation without financial products. So, dito is, wala akong product na binibigay sa inyo, no? Pero meron tayong mga partners, di ba? Yung sinabi ko sa inyo kanina, mutual fund, may partners tayo, syempre, di ba? So, yun po. So, ang IMG is, tatanggalin natin yung middleman, no? Yung mga ahente na yan. Right? So, ganito po yun. Sa traditional kasi, sa labas, the future mo is sila ang pinapahawak mo. Right? Kasi pinapahawak mo yung future mo sa mga ahente, middleman. Dito pala sa IMG is ikaw ang hahawak. Gusto niyo ba yun? So, sa kabila, sa traditional, others earn commissions. No? Kasi sila yung humahawak. Dito pala is ikaw mismo ang mga komisyon. Sa kabila is protect your money, sila. Ikaw dito, ikaw mismo ang magpaprotect sa pera mo. So, saan ka nagtatrust? Sa kanila o sa iyo mismo? Siyempre, ikaw, di ba? Others do it for you. Dito is do it yourself. No? Expensive insurance. Kaya nga, sila yung pinapahawak mo, kaya ang binibigay sa iyo is expensive para makaka-earn sila ng malaking komisyon. Dito, siyempre, pag-aaral natin kung saan yung mga mura. Kasi para mura na malaki ang makukuha natin na benefits. Di ba? Right? So, mutual funds, sales load, siyempre, 2 to 3%. Dito is zero entry fee, di ba? So, your money works for others, your money works for you dito. Ngayon, sa kabila pala is, marami kasing ahente. Right? Kahit anong produkto ang gusto mo is may ahente talagang kakausapin mo. Dito is tanggalin natin yung ahente na yan. Kasi ikaw mismo, ang ahente sa sarili mo, no? So, kaya ang job namin dito is kailangan kayong ilagay dito sa right. Kailangan ilagay kayo dito sa IMG, no? Para makakasave kayo.
Ganito kasi yung sa traditional. Kung gusto mo ng healthcare, maghanap ka pa ng kumpanya, maghanap ka pa ng ahente, no? Saka produkto. Ganun din po, no? Hanggang sa Allied Financial Services, ganun din po ang gagawin nyo. Kada isa is maghahanap hanggang nalilito na kayo, hanggang anong nangyari. Parang ka-analyze nyo kung saan hindi wala na kayong masimulan, no? Kaya ang tawag doon is analysis paralysis, no? Nang wala na. Right? So, ayaw ko na. Sabi, ayaw ko na. Dami ko na. Nalilito na ako. Dumudugo na yung ilong ko. Right? Pero dito sa IMG, wag kang mag-alala kasi tayo dito is one-stop shop, no? Tingnan mo. Meron sa healthcare, meron. Life insurance, meron. Invest, ganun. Real estate, meron. No, so, saan pa ka? Aalis ka pa ba? Sa labas ka pa ba? Or andito na lahat eh. No? Sabi nga ng SM, we got it all for you. No? Kaya dito sa IMG is, we got it all in IMG. Tama. Right? So yan. Entrepreneurship, negosyo, no? Business. So ano ba yung mga business na yan? Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, may mga partner companies tayo. No? So kasi yung dito is pwede tayo makaka-commission sa mga partner companies natin. No? Kasi parang tayo yung naging broker sa kanila. Tama. No? Kung gusto mo mag-business dito is you have a big business here, right? Because it's a financial business. Ano yung ibig sabihin ng financial? Pera po yun, no? Lahat naman tayo siguro kailangan ng pera. Lahat ng mga business sa labas is kailangan ng pera. Dito is pera mismo yung business natin. Tama? Big business opportunity yan. Pero hindi kailangan ng big capital, right? Educational attainment is not required kahit nakatapos ka man or hindi, kahit doktor ka man or konduktor, pwede dito, no? So, easy setup and easy startup, full-time or part-time, pwede. Kaming mag-asawa is part-time lang muna, no? Pero darating din ang panahon, yan po ang isang dream namin na full-time na kami dito, no? Kailangan namin i-kick out yung boss namin, no? So, proven and time-tested system, the most powerful online platform, no territorial boundaries, no. Ito po ang isang pinakamaganda. Okay, kung nag-business, sino po ang makakapagpamana ng business nila? 'Di ba? Yung mga mayayaman lang na may sariling negosyo, huwag kayong mag-alala. Dito sa IMG, meron tayong vesting rights. Pwede nating ipamana tong business na to sa ating mga anak. Gusto niyo ba 'yon? Right? Kung ikaw nagiging CEO ka dito, marami ka ng passive income, yung mga investment mo, tapos nag-business ka, marami ka ng mga team, di ba? Kung mawala ka dito, pwede ang anak mo mismo ang mag-take over sa'yo kasi may vesting rights dito. Gustong-gusto nyo ba yun? Kaya mag-start na kayo, mag-build na kayo ng business, tapos turuan nyo yung anak nyo kasi sila din yung magmamana dito. No? So, saan kayo mag-full time? Doon sa hindi kayo ang yayaman? Or dito na kayo mismo? No? Sariling business mo. Tama o tama? Equal playing field at all dito. Do it yourself. So, kaya huwag mong yung success mo, huwag mong asa sa ang responsibilidad sa company mo, sa gobyerno, kay Duterte, no? Kasi sa iyo mismo, ikaw mismo, do it yourself, no? You will have the responsibility, become your own money manager, right? So, okay, dito na tayo sa benefits. So, nakahanda na ba yung mga papila sa ballpen nyo? Alright. So, number 1, ito po yung benefits. Isang benefits nito na isa pinakamaganda. So, kanina pa ako nagsasalita, hindi nyo alam na dito ko pala kinukuha sa librong to ang mga pinagsasalita ko, no? The secret to saving and building your future. So ngayon, pag member ka ng IMG, hindi na po siya secret kasi pwede nyo pang araw-arawing basahin dyan, no? Number 2 is financial workbook. Bakit may workbook? Kasi, di ba, ang dami nating workshops. Sa utang, sa investment, sa mutual funds, sa business, may mga workshops po dito, no? From 1 to 5. Tama? Tapos pre-financial check-up. So lahat naman siguro meron tayong problema sa bulsa, no? So ang doktor, kailangan, ang gusto nila is sila yung mag-check up sa katawan. Pero financial check-up, pwede pong kayo mismo, tuturuan mo kayo dito or meron po tayong mga, yung nag-invite sa inyo, magagaling po yan mag-check up sa bulsa nyo. Right? Tapos, ito, gifts. Alright. Nagpa-member lang kayo,
may libre na kayong 100,000 na personal accident insurance, no? Hindi pa nga kayo kumuha nung most 80 na yon, meron na kayo agad na 100,000 personal accident insurance. So, di ba, magandang gifts yon. Si Fidelity Life, 50,000 po. Mag-add lang po kayo ng 500 pesos sa membership nyo. Automatic po yung ma-active niyang 50,000 life insurance. Convertible po yan sa memorial insurance. Okay? So, si Kaiser Medical Center, hindi po itong Kaiser na sinabi ko kanina, no? Pero si Kaiser siya, medical center. Yan, yung clinic, yung center talaga niya. Hindi siya clinic kasi malaki. Lahat siguro ng mga SMOs, meron na siyang Kaiser Medical Center. Dito sa Cebu is 3. Kasi may 2 SM, tapos meron dun sa Lapu-Lapu. Right? So, pag member na kayo ng IMG, unlimited consultation po sa inyo, no? Kasi may mga doctors din po sila doon sa Kaiser. Libre. No? Gustong-gusto niyo 'yon. Tapos, sa Kaiser Medical Center, pwede rin po kayong laboratory medical services po doon. May discount po at pati pa yung immediate family members nyo, discounted din. Right? Gusto niyo 'yon. Tapos ito, kung sino pong nag-invite sa inyo na sinabi na magkaka-invest kayo dito, o sino pong gusto magsimula mag-invest, so magpa-member na kayo kasi may libre pong investment. Magiging investor na kayo kasi meron kayong 1,000 pesos worth of shares sa Soldibo Mutual Funds, no? So gusto niyo ba yun? Right? Okay, so okay, kung sino pong nag-invite sa inyo sa Bukidnon, no? Pwede itanong sa kanya, no? Right, kung paano kayo magsimula. Okay? So, ngayon, 1,000 worth of shares, no? Sa Soldibo Mutual Funds. Gusto niyo ba yon? Ang problema ninyo is magdagdag na lang kayo, no? Magdagdag kayo na magdagdag, no? Para lumaki yung investment nyo. So, siyempre, automatic investor na kayo pag nagpa-member lang, right? So, ito number 17. Ito po yung sabi ko sa inyong long-term healthcare, si Kaiser. So, pwede din kayong kumuha nito kung gusto nyo. I-ask nyo na yung nag-invite sa inyo. Ito po si Manila Bankers Life Most 80. Ito po yung pinakamurang term insurance, right? So, ito po number 19. Ito po sinabi ko sa inyong sa mutual funds, zero entry fee. Tapos, mga investment seminars with unlimited po. Number 20 is trading po. Yung may trade saka Abacus, tapos si Palawan Express, meron po tayong discount. Kung gusto niyo pong bumili ng mga non-life insurance, meron po tayong discount dyan sa mga company na yan. At ito po, members saving in real estate purchases. So kung sino pong gustong bumili dito ng mga condominium sa house and lot sa SMDC, Ayala Land, DMCI, may discount po tayo dito, no? Tapos kung sino pong taga Cebu, meron pong project ang SMDC sa may SRP, no? So yun po. Yeah. Si Everest po, ito po para siyang wedding planner na sa mga patay lang siya. No? Memorial planner siya, no? So kung example namatay yung member, so si Everest na po yung tawagan ng family para sila po yung problema sa services. So ang babayaran niyo po lang is yung mga product provider niya. Tapos si EPS MA, kung sino pong gustong magkaroon ng korporasyon, no? May mga korporasyon na dyan, so huwag kayong mag-alala. Meron po dito si Asset Preservation Services po, no? So lumabas na po yung pagkabisaya ko. Tapos sino pong gustong bumili ng brand new car, huwag kayong mag-alala. Meron pong discount pag bibili kayo ng brand new car dahil po meron tayong auto program, no? So kung mga IMG members na bumili na, nakakasave sila ng mga 40,000, 60,000, 80,000, 140,000 up to 180,000. Depende po sa anong kotse ang gusto nyong bilhin. Okay? So be in a financial industry. Or you can own your business here. You can be a financial educator. Makakatulong ka pa sa pamilya. Tapos, you can own your time here. Then, tapos bibigyan ka pa ng online system here. No? Napakaganda talaga ang business dito sa IMG. No? Tapos, gusto mo bang mag-travel the world? So, kung gusto mo, pwede ka lang mag-attend sa mga conventions. Tapos, gusto mong mag-free, mag-qualify ka sa mga cruises saka vacation promos dito sa IMG, no? World-class recognition, siyempre. Pag member ka, i-recognize ka talaga. Pag deserving ka, no? Hindi tulad ng sa school,
sa workplace natin, hindi talaga minsan tayo na-recognize kung hindi tayo sip-sip. Joke lang, no? Joke lang po yun. Okay, so dito is ibibigay talaga, no? Yan, may mga car, mga watches, mga pins, mga rings, no? As of now, meron na akong, hindi ko lang sabihin, no? Tapos, yun, once na ano kayo dito, mag-business kayo, pwede kayong magkaroon ng free HMO Kaiser. No? So, yun, maganda ba yun, di ba? Libre, no? Imbis na gagamitin mo yung nabili mong Kaiser, nakuha mong Kaiser plan, binigyan ka dito ng libre, syempre, maganda, di ba? Para ang investment natin is lumaki. Ngayon, mag-member ka, ito yung sinabi ko sa inyong parang website, no? Members portal, Dominate Tool, tapos Neuracash. Itong Neuracash, once nag-business ka, diyan ilalagay yung mga commissions mo, no? Sa Neuracash na yan. So, parang pareho lang din yan ng once na ano nila is parang i-ano natin yan sa GCash. Pero itong si Neuracash is exclusive po yan dito lang sa IMG. Okay? So, sino po dito mga OFWs, no? Sino po mga nasa abroad, no? Ako is, I'm in Cebu, but I'm internationally coded. So, meron po ako sa mga benefits na to. So, ano mga benefits na yan? May Visa card po ako. Tapos, pag may mga events dyan sa labas sa bansa, kung saan ka, pwede ka maka-join. Tapos, ito po, meron din po tayong benefits na ganito. Ano ba yan? Insurance po, no? 500,000 po ang maiiwan sa ating pamilya. Pag na-accident tayo, kahit saan man dakot sa iyo ng mundo, Bureau benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Acts of terrorism, 600,000. Unprovoked murder, 600,000, no? Accidental disablement benefit, meron din po tayo kung anong mga napuputol sa ating katawan. Meron po siyang kaakibat na presyo. Right? So, tapos ito po, repatriation services. So, sino pong hindi masyadong sa repatriation? Ito po yung, naalala nyo, may mga OFW na nababalita na parang nahirapang na matay doon sa ibang bansa, tapos nahirapan yung family nilang iuwi yung bangkay, no? Dito, pag IMG member ka, is tutulungan po ang pamilya natin na iuwi yung bangkay, no? Kasi meron siyang repatriation services, no? So, napakaganda talaga. Saan ba kayo ng company may ganun? Dito lang sa IMG. So, ang dami talagang benefits, no? Ang dami. So, many benefits. So, magkano ba siya? Might be very expensive, di ba? Kasi, magkano na ba yun? Parang umabot na yata yung mga free na yun na more than 100,000, di ba? Tapos, may mga yung sa international is ang dami, 500, 600,000 ng mga insurance, di ba? Magkano? 5,500 lang po pag dito sa Pilipinas, no? Ulitin ko, 5,500 pag dito kayo sa Pilipinas. Pero pag international naman kayo, nasa ibang bansa kayo, 10,000 pesos, no? Depende po yan sa ano pong conversion rate sa saan kayo, dako ng mundo. Alright? Yan po. Mura or mura? No? Siyempre, napakamura lang. Nakita mo naman ang mga benefits na magagawa natin. Ang dami. Tapos, mag-renew lang pala tayo every year ng 1,500 para magiging active palagi yung mga, mga benefits na yun. Alright? So, yung 5,500, kung meron ka naman ngayon, pwede mo ba yung ipambayad sa utang mo? Parang hindi, di ba? Invest mo yan sa healthcare sa retirement, nako, kulang. Save for children's college education, kulang din, no? Fund aging parents retirement. Business, pwede ba? Business permit, pwede siguro, pero business talaga, parang hindi. Travel, pwede ka ba mag-travel dyan, no? Sa promo, o pagbalik mo dito, wala, kulang na, hindi ka na makakabalik, right? So, kung ilagay natin yan sa IMG, no? I-join mo agad yan sa IMG, baka mawala yan. Kasi yung 5,500, pang sapatos lang yan, no? Pag nakita ka sa hindi ka nakapag-decide ngayon, napadaan ka doon sa mall, nako, mawala na talaga yung 5,500, no? So, kung meron kayo ngayon is i-join nyo lang sa IMG, no? So, make money and it can sold from 1 to 6. Tama or tama? No? So, yan, join. 5,500 lang, maliit na bagay, maliit na pera, pero makakasolve siya sa big problems, big money problems. Tama? Right? So, own. Ibig sabihin ng own is kailangan mong mag-own ng Kaiser or yung most 18 kasi, di ba? Kasi kung gusto mo mag-business,
Ang Kaiser kasi, nandyan ang healthcare, life insurance, saka investment. So, kahit yun lang is parang sulit na. Di ba? Right? Andyan na lahat. Di ba? Tapos kung gusto mo mag-business, is yan, saka i-earn kasi yan. So, kung hindi ka naman mag-join, so paano ka makashare? Makashare ka, pero wala kang makukuha. Tapos kung hindi ka naman mag-own, syempre, kung nag-share ka, tatanungin ka sa senyeran mo na yung Kaiser, meron ka na ba nun? Tapos sabihin mo, wala. Diba? Kailangan, meron ka rin. No? Tapos share, tapos makaka-earn ka na talaga. Tama o tama? Okay? So, okay na ba tayo? Right? Increase cash flow na ang susunod, no? So, dito huwag kayong mag-alala kasi yung mga trainees dito, no? Lahat na yan, no? So, no worries talaga. So, start now. Whether you are ready or not, no? Kasi, alam nyo, may kasabihan kasi yan eh. If somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, alam mo ang sagot? Say yes ka na lang. Say yes ka na lang. Then, learn how to do it later. No? Kasi, yun nga, ang oras talaga, pag nagastos mo na, hindi mo na maibabalik. Tama or tama? We can always make money, but time will not always be there. No? So, kung ready ka na, go na. Right? Kasi, pag hindi ka pa ready, ganun pa rin, we will grow older every day. No? Tatanda at tatanda talaga din tayo, no? Tapos our children grow older every day then, no? So our parents also grow older every day, no? So kung may plano kayo, yung dream nyo na gusto nyo tulungan ang parents natin, no? Ang parents nyo, kung buhay pa man sila ngayon, 'di ba? So they grow older every day. So paano mo siya matutulungan kung hindi pa nagsimula, no? So di natin alam ang buhay hanggang kailan, right? So, yan, if you wake up 10 years from now, you realize you accomplished nothing. And you are started nothing, right? Sabi nga ni Lao Tzu, a journey of 1,000 miles begins with one step down, no? Kailangan, yung one step na yan is pag-start, yun lang po ang kulang, yun po ang pinaka-hard na gawin natin. After nun is go na lang tayo. Tama or tama? No? So, yan. If you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. So, anong ibig sabihin yun? Pag nabuhay daw tayo dito na mahirap, hindi po natin kasalanan yon, no? Kasi hindi naman tayo pwedeng magsabi pag nilabas tayo dito sa sinapupunan ng ating ina, paglabas natin, oy, ba't nandito ako sa charity? Huwag ko dito. Hindi ako pwede dito, no? Gusto ko sa St. Luke's, hindi po pwede yun, no? Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yan. Kasi Lord gave us 24 hours, pero pag di natin ginawa ang dapat natin gawin para magiging successful, is kasalanan po natin yun. Right? Tapos, si Bill Gates pala nagsabi yun, hindi pala ako. Right? So, kung magalit kayo sa kanya. Right? Okay, so dito na tayo sa partial check-up. So, sabi nga ng doktor, pag makabigay siya ng accurate prescription, kailangan may accurate laboratory results din daw, x-ray, ganun pa rin. Pero pag sa bulsa, sino po ang makagagamot? Kayo po mismo, no? Kasi kayo naman ang nakakaalam sa sitwasyon no ngayon, no? Sa about sa financial nyo. Hindi ko naman alam kung anong meron sa bulsa nyo, di ba? So, huwag kayo mag-alala kasi ititrain ka naman dito to be your own money doctor. Alright? So, ngayon, ganyan ba? Or ganito? Right? So, kung ganyan ang nyo, marami ka pang utang, wala ka pang investment, di ba? So, dito na gusto nating gawing strong yan, no? So, magsimula tayo para magkaroon tayo ng strong, right? So, ganito po yung sa check-up. Investment, kailangan mo pala ng times 20 sa yearly income mo, emergency fund, yearly income times 0.5, no? Bad debt, ganon. Kung magkano utang mo, life insurance, yearly income times 10, tapos healthcare, yearly income times 5 to 10. So, ganito po yun. Example, sa investment mo. Example lang 300,000 ang yearly mo. Times 20 pala yon. So, kailangan mo pala ng 6 million. Example lang, may 1 million ka, kulang ka pala ng 5 million. So, anong gagawin mo? May plano ka na ba? What's your plan, no? So, kung wala ka pang plano, kailangan mong planuhin, di ba? So, para kailangan mong planuhin, mag-start ka na dito na agad para matrain ka, maalam mo anong gagawin mo para magkaroon ka na ng plano, no? Right? So, ganun din po yun sa mga insurance, sa healthcare, right? So,
Ano ngayon? Gusto mo? Enjoy now or suffer later? Ganun pa rin ang gagawin mo? Insanity as per Albert Einstein? O magdidepend ka pa rin sa ibang tao? Wala ka pa rin savings? Tapos hindi ka pa rin nakapagsimula ng long-term healthcare mo? So, gusto mo ba ganyan ka? Pagkatapos? No? So, anong gusto mo? Right? So, or dito ka sa kabila. Ito ba ang gusto mo? Take action now. Kung gusto mo maging strong, ang financial foundation house mo, take action now, no? Tapos, enjoy ka na lang later, no? So, para money working for you, big investment, long-term healthcare, magkaroon talaga tayo ng ganyan. Tapos, after nag-retire na tayo, ganun ang mangyayari sa atin, no? Happy-happy na lang, right? So, yan. Gusto mo niyo ba yan? Get what you want, whatever it takes. But if you cannot get what you want, you will end up getting the things you don't want at hindi mo talaga magugustuhan, no? So, make sure to get what you want, no? May example na ako, isang maliit na story. Noong 1996, totoo to siya, nag-retire itong taong to noong age of 65. Meron siyang 8 million sa retirement fee niya, no? Kasi parang executive siya sa isang kampanya. Ngayon, hindi kasi siya nakaplano. So, may utang siyang 4 million, binayad niya yung 4 million na yan, tapos pinaganda yung house niya. Pina-repair, pinaganda, pina-extend, no? 2 million yon. Tapos yung bumili pa siya ng kotseng CRV. Kasi nung time na yung 1996 is CRV po yung pinakamagandang kotse, no? Pangmayaman po yon. Kasi alam mo ng mga Pinoy, no? Tayo, gusto na talaga nating ipakita sa panglabas na anyo, no? Para makita na mayaman tayo. Right? So, magkano ang natira is 1 million na lang. So, magkasya kaya yon sa 1 million na sa buhay niya pag nagkasakit siya, no? Pag nag-hospital, di ba? Wala siyang healthcare. So, baka sa isang hospital lang yun, mauubos na yung 1 million na yan, no? Mag-asawa sila. Right? So, ngayon, after 2 years pala, is, yun nga, naubos na. Binenta na yung bahay, binenta na yung CRV. Right? So, sana, hindi na lang siya nagpa-house repair, no? Kahit repair sa mga main issues para hindi na lang magpa-extend. Tapos, hindi lang siya bumili ng 1 million na CRV na yan, no? Silang mag-asawa naman natira. Dito sa Cebu, meron akong alam na CRV, 100,000 lang eh, no? Yung Cebu Reconditioned Vehicle, no? So, sa ngayon is nakatira na siya sa loss, no? Living on SSS. So, nagdedepende na lang sila sa gobyerno. Anong gusto niyo? Kamo daw. Kayo, loss or loy, no? Living on SSS or living on investment? Siyempre, no? Investment na lang. Kasi no one plans to fail. They just failed to plan. So, kayo, kailangan nyo nang i-plan, no? Right? So, kailangan nyo nang i-plan, no? So, acquire financial and business skills. Become your own money manager. Take charge. You may have the best financial strategy, but if you don't understand what you are doing, it's useless po siya. Right? So, yan. So, tingnan nyo. Ang dami. Ang dami talaga nating pag nag-member kayo, ang dami nating mga trainings, libre po yan lahat, no? Depende sa inyo kung anong gusto nyong unahin. Right? So, when is the best time to start? When? Yesterday po. Yan, no? Yesterday. Kasi pag nag-start tayo 5 years, 10 years ago, syempre po, is medyo na po tumubo na yung pera natin, naging milyonaryo na tayo, no? Pero hindi po nangyari yun kasi siguro, di ko alam, sa second best is kailan? Now po, ngayon, today, right? Kasi ang worst best is tomorrow. So, procrastination is one of the main cause of failure kasi meron kasi tayo manyana habit na, bukas na lang, next month na lang, no? Next year na lang, right? Hintayin ko na lang mo yung bonus ko, no? Hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan, di ba? So, we cannot predict kung anong mangyayari. So, kung meron kayong pera dyan, ano mo na lang, no? Tapos, pwede mo namang anuhin yan. Alam mo, we can always make money, but ang oras,
palagi talagang nawawala. Hindi na po yan maibabalik. Tama or tama? Right? So, yun na pala yung yung last slide ko, no? So, medyo napaganda yung usapan natin. So, yan po. Okay na. Sana po is marami tayong natutunan ngayong araw. So, kung meron kayong mga questions, mga clarifications, pwede nyo itanong sa nag-invite sa inyo. Right? Tapos, kung gusto niyo mag-start, mas mabuti para makapag-start na rin tayong mag-training, no? Tapos, makapag-start tayong mag-invest. Right? Tapos, yun nga. Thank you po sa pag-attend. Okay, so once again, this is Jason Arquiliano, and I'm your financial educator for this afternoon. And I'm very proud as an IMG campaigner. So thank you and good day and keep safe po. God bless po sa inyong lahat. Alright? So thank you.